Maingat na inihanda ng lalaki ang mga bulaklak at singsing, binalak na sorpresahin ang kanyang asawa. Ngunit naghintay siya hanggang hating gabi, wala pa ring anino ng kanyang asawa at sa sandaling iyon. Biglang may tumawag sa kanyang telepono, inakala ng lalaki na ito ang kanyang asawa, kaya masaya niya itong sinagot. Ngunit mula sa kanyang kapatid ay nalaman niya ang isang mas nakakagulat na balita. Ang kanyang asawa ay kasama pala ang kanyang unang pag-ibig dahil dito, nanlumo ang lalaki. Noong una, para makasama ang kanyang asawa, hindi siya nag-atubiling putulin ang ugnayan sa kanyang pamilya. Tinalikuran pa niya ang kanyang pagiging tagapagmana ng isang tanyag na angkan ng mga doktor, ngunit ang kapalit lang pala ay ang kawalang malasakit ng kanyang asawa. Kaya tinawagan ng lalaki ang kanilang mayordomo at nagpasya siyang bumalik para manahin ang yaman ng pamilya. Nang makabalik ang lalaki sa bahay, hindi lang walang bahid ng pagsisisi ang asawa, bagkus ay inutusan pa siya nito. Agad siyang inutusan na maghanda ng gamot para sa kanya. Naaalala mo pa ba kung anong araw ngayon? Kahit anong araw pa yan. Hindi yan dahilan para umuwi ka ng gabi, ito ang ating 3 anibersaryo ng kasal. Bumalik na si Yan Yunhai. Kailangan mong gumawa ng dahilan para bigyan ko siya ng puwang. Kung may problema ka, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Pagkatapos ay nakita ng lalaki ang divorce papers sa mesa. Walang pag-aalinlangan siyang lumapit at pinirmahan ito. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi lumilingon ng di pangkaraniwang kilos na ito. Ay ikinagulat ng kanyang asawa, hindi niya maintindihan kung bakit ang dati masunurin niyang asawa ay nagkaganito, kaya agad niyang tinawag ang paalis na lalaki. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang black gold card, sinasabing ito ay kabayaran para sa kanyang 3 taon. Pero ang hindi alam ng babae, noong siya ay may malubhang karamdaman. Araw-araw siyang ipinagluluto ng gamot ng lalaki, at handa pa nitong gamitin ang sariling dugo ng kilin bilang sangkap. Gagawin niya ang lahat para lang gumaling ang asawa, isang huling gamutan na lang sana. At tuluyan ng gagaling ang katawan ng asawa, ngunit sa ngayon, mukhang hindi na niya kailangan ng lalaki. Alis na sana siya nang biglang dumating ang unang pag-ibig. Walang pakundangang pumasok ito sa kanilang tahanan at kinutya pa ang lalaki. Oras na para mag-impake ka at umalis, at sa harap pa niya ay naglambingan sila ng kanyang asawa. Hindi ito pinansin ng lalaki at umalis na lang, ngunit pagkaalis ng lalaki, biglang sumakit ang tiyan ng babae, agad siyang pumunta sa kusina. Ngunit natuklasan niyang nagbago na ang lahat. Hindi pa sapat ang bisa ng gamot ngayon. Kahit na ang pagdaragdag ng isang patak pa ng dugo ng kilin ay makakasama sa akin. Pero sulit siya. Ngayon, lahat ay naglaho na parang bula. Roobing, oras na para uminom ng gamot. Noon lamang nagsisi ang babae sa kabilang banda, pag-uwi ng lalaki sa kanila. Agad na naghanda ang kanyang ama ng isang press conference para ipaalam sa lahat na ang batang amo ng pamilya Go ay magbabalik na, samantala nang makita ng matalik na kaibigan ang pagbabalik ng unang pag-ibig. Nagtatakang tinanong niya kung anong nangyari, hindi niya inasahan na sasabihin ng babae na hiwalay na sila. Nang malaman ito, labis na nagulat ang matalik na kaibigan, hindi niya maintindihan kung paanong ang 3 taong pagsasakripisyo ng lalaki ay hindi pa rin matumbasan ang unang pag-ibig. Dahil ganoon, hindi na itinago ng kaibigan ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa babae na liligawan niya ang lalaki, pagkatapos ay sinabi rin niya ang isa pang magandang balita. Sinabi niyang bumalik na ang tanyag na doktor at tagapagmana ng pamilya Go na minsan sa 1,000 taon lang lumitaw, pero ang hindi alam ng babae, ang hinahangaang doktor ng lahat ay ang asawa niyang itinuturing niyang walang silbi. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng press conference, ngunit nasa labas pa rin ang dalawa at naglalambingan. Tanging ang batang amo lang ng pamilya Go ang makakagamot sa sakit ko. Siguradong maiintindihan ako ni Kuya Yunhai. Siyempre, kasalanan ko lahat. Kung nakabalik lang sana ako ng 2 taon ng mas maaga, hindi sana lumala ang sakit mo. Kung makakaugnay lang ang babaeng ito sa pamilya Go, hindi lang mababayaran lahat ng utang ko, kundi hanggat pa ang katayuan ko sa buhay. Bantayan ninyo.